ang Retiro Pares natin. Lagay muna natin dito. Tapos, syempre, kapag kumain ka sa Retiro Pares, tatlo yan eh. Kanin, sabaw, tsaka yung pares. Ito naman yung sabaw. 2 years ago, meron pong restaurant ang Team Karas TV sa San Fernando, Pampanga. Ngayon namang 2025, muli tayong babalik sa original na Pares Retiro, pero copycat mga kabs ang gagawin natin. Welcome sa isa na namang fast food hack. Well, hindi naman siya literal na fast food na kilala o alam nyo na commercial na fast food. Pero ito'y isang paresan na sikat sa QC o sa Manila na tinatawag nilang Retiro Pares. Yun yung susubukan natin. Actually, na-vlog na namin to. Medyo iba nga ang itsura niya. More on parang asado type siya. Wala akong mapakitang sample sa harap ng table ngayon kasi Pampanga po ito at malayo po ang QC. Gawin na lang natin picture siguro dito para comparison kung ano nga ba ang itsura ng Pares Retiro. At para na rin sa presentasyon, para makuha natin yung magandang looks nito, susubukan natin gayahin pati yung plating nila, pati yung kulay, sana ma-achieve natin. Siya nga pala, meron ako ditong karne ng baka. Kung makikita nyo, hiniwa-hiwa ko na yan ng medyo malalaki, katulad nung sa Retiro Pares. Bakit nga ba siya naging ganyan? Kani-kanina lang, pinakulo ko yung mga binili kong baka. 2 malaking tuhod, tapos yung karne na parang pangmetsado na may kasamang litid, ganun yung cut. Pinakulo natin sa tubig, nilagyan natin ng asin, paminta, tsaka dahon ng sibuyas. Halos 2.5 oras po nating hinayaang kumulo. At ito na nga po yung naging ending niya. Bakit nga ba Pares ang tawag sa Pares? Siguro dahil according nga sa mga research ng mga sinasabi ng mga tao, Pares siya kasi kinakain siya na laging may kapares na clear na sabaw, fried rice, at saka yung mismong dish. So mamaya, susubukan din natin gayahin yung fried rice ng Retiro Pares, pati yung sabaw ng Pares. Actually, yung sabaw ng Pares nandito na sa tabi natin. Ito yung pinakuluan natin ng 2.5 oras. Hinayaan lang natin yung 2 tuhod na mamalagi dyan para mas malasa siya. Umpisahan na natin ang bakbakan fast food hack. Let's go! So nagpainit na tayo ng kawali at naglagay na tayo ng mantika. Lalagyan muna natin yan ng panutsa. Pero disclaimer lang mga kabs, kahit original po ang nabasa ninyong title ng video na to, ay hindi naman ibig sabihin ito yung original recipe o ganito talaga nila ginagawa ang Pares nila. Kaya natin siya lalagyan ng copycat kasi susubukan lang natin kung paano natin kayang gayahin ayon sa ating sariling panlasa. Ito po ay version natin ng Pares Retiro. Meron tayong panutsa na nabibili sa palengke, worth 150 pesos per kilo tong mga ganito mga kabs. Ito yung una nating igigisa. Kung mapapansin nyo, wala akong hinanda ditong bawang o sibuyas. Ito lang muna. Tapos hayaan nyo lang madurog dyan yung panutsa. So wala talaga tayong tunog ng paggigisa dito. Walang bawang, walang sibuyas, walang luya, walang celery o kung anuman. Rekta tayo sa panutsa. So pag nadurog nyo na ng ganyan, pwede nyo nang ihulog yung bakang hiniwa-hiwa ng medyo malalaki. Pwede nyo rin namang isirto, no? Pero tayo, pinili nating rekta-rekta na. Halo lang natin na mabuti para mag-coat. Siya nga pala mga kabs, no? Tama yung nakikita nyo, sa kawali talaga natin siya ginigisa o niluluto yung Pares, hindi sa kaldero. Kasi hindi naman nito yung version na parang kanto Pares, yung maraming sabaw, maraming laman loob. Ito kasi purong karne lang na parang inaasado mo lang siya o adobo. Parang ganun, kaya kawali lang. Yan, pag medyo malapot na siyang ganyan, usog lang natin dito para may konting mantika pa banda dito. Dahil ihuhulog natin, ito lang ang bukod tayong gigisahin natin, yung aromatics natin, star anise, tsaka cinnamon bark. Tamang control lang po sa paglalagay ng star anise. Pinili ko 3 lang dahil kapag sumobra tayo dyan, medyo maglalasang gamot po ang Pares ninyo. So, sakto lang palagi ang ilalagay. Kung napapansin nyo, medyo nagka-caramelize na po yung Pares natin. Oras na para lagyan natin yan ng sabaw. Yung sabaw na pinakuluan natin kanina. Kailangan lang natin patayin yung sobrang tamis ng panutsa. So mag-neutralize siya kasi nilagyan na natin siya ng medyo maumaming sabaw. Tapos habang pinapakuluan natin siya, lagyan natin itong dahon ng sibuyas. Tatanggalin din natin yan mamaya. Yung star anise, yung cinnamon bark, yung dahon ng sibuyas kapag paluto na yung Pares. Hindi naman kailangan na merong ganito pag luto na. Timplahin na rin natin yan ng ating mga pampalasa, mga kabs. Unahin natin sa paminta. Medyo kung titignan, parang straightforward lang ang paggawa, pero may mga special din po siyang rekado. Katulad po nito, meron tayong soybean paste. Lalagyan natin ng mga kalahating kutsarita lang dahil medyo maalat po yan. Sakto lang ilalagay natin. Lagyan din natin ng 2 kutsara nitong hoisin sauce. Nabibili naman lahat to mga kabs sa groceries. Tapos maglalagay tayo ng light soy sauce. Ito ay tansya na lang ayon sa panlasa. Tapos yung regular na toyo nyo naman sa bahay. Kahit anong brand po, tamang halo lang.
After 20 minutes ng pagpapakulo mga kabs, ayan, kung mapapansin nyo, halos kusa nga siyang naglalapot. Hindi pa tayo naglalagay ng slurry, pero ganyan na po yung texture ng kanyang sabaw. Halos tapos na po ang ating pares, pero bago yan, tanggalin muna natin yung mga pinaglalagay natin kanina. Kasi kapag kumain ka ng pares retiro, smooth na smooth lang talaga yung mga nandun sa plating mo. Walang nakaharang na bawang o sibuyas o star anise, pero nandun pa rin naman yung lasa. So nilagyan lang naman natin to ng ganito para lang maglasa, at dahil naglasa na sila, pwede na natin tanggalin. Ngayon naman, pwede na nating dagdagan ng konting-konting lapot pa. Actually, okay na to kung bakit makapal ang sabaw niya. Para na rin siyang collagen soup dahil lang pinagpakuluan natin dito ay dalawang malaking tuhod ng baka. At bukod doon, yung panutsa na nilagay natin kanina, tumutulong din yun para pakapalin ng konti yung sabaw. Pero kahit ganun pa man mga kabs, lalagyan pa rin natin siya ng konting cornstarch slurry. Dito medyo magiging critical ang pagluluto nitong pares na to. Dapat talaga saktong-sakto lang. Hindi ka pwedeng lumagpas sa kapal o sa lapot ng pares. So 3 kutsara muna. Hayaan natin siyang kumulo ng kumulo. And by the way mga kabs, no, hindi ko lang nasali sa video kasi matagal ang pagpapakulo nito nung niluluto ko siya. Pero habang niluluto ko siya, meron pa rin tamang adjustment doon. Pwede kayong maglagay ng dagdag sabaw doon sa pinagkuluan. Yung pinagkuluan na sabaw, hindi ko yung tinimplahan ng kahit ano bukod sa asin at paminta. Wala siyang MSG, wala siyang beef cubes o kahit ano. Gusto ko kasi yung natural na lasa ng sabaw, yun lang yung ilalagay ko dito. Kasi kung paaalatin natin ng konti yung sabaw tapos nilagay natin dito sa pares, baka maapektuhan yung lasa ng pares na ginagawa natin. So lahat ng pagtitimpla ay dito ko na ginawa. Pero yung soup na yon, gagawin natin siyang free soup mamaya sa serving natin. At ayan mga kabs, tingin ko tama yung formula natin. 3 kutsara lang nung slurry ang ginamit natin para maging ganito. Hindi siya masyadong malabnaw, hindi rin masyadong malapot. Saktong-sakto lang at ganitong-ganito ang pagkakatanda ko tuwing kumakain ako sa retiro. Ganito din yung itsura ng kulay. Sana ma-achieve din natin yung mismong lasa niya. So itatabi na muna natin to kasi magpo-proceed na tayo dun sa kapares ng pares, yung fried rice na may chorizo ng pares retiro. Nakahanda na ang kaning lamig mga kabs. Nagpainit na rin tayo ng wok at nilagyan natin ng mantika. Umpisahan na natin. Magprito tayo ng itlog. Haluin lang natin. Medyo mabilisan lang po ang galaw natin para hindi tayo masunugan ng fried rice. Tapos meron tayong hinandang chorizo de Bilbao. Hulog natin dyan. Sama sa gisa. Lagyan na rin natin ng konting carrots. Lagay na tayo ng kaning lamig. Yan, haluin lang natin. Hindi ako sigurado kung yung fried rice ng pares retiro ay sa wok din niluluto dahil ang pagkakaalala ko nung kinakain ko yon, hindi naman siya yung katulad ng smoky na para sa wok. Pero dahil nandito naman tayo sa backyard at meron tayong ganito at lagi tayo nagpa-fried rice, ganitong version na lang gawin natin. Kasi ninyo mga kabs, medyo iba yung itsura, maraming sangkap. Siyempre kung pambenta yan, hindi dapat ganyan. Medyo malulugi po kayo kung kayo ang magtitinda nito. Dahil tayo naman ang kakain nito, dinagdagan talaga natin yung mga sangkap. Lagyan na natin ng pampalasa, liquid seasoning mga kabs, konting chicken powder. At katulad nga ng pinangako mga kabs, medyo lalapitan natin yung itsura ng ginagawa natin. So ginaya natin pati kulay. Dito natin ilalagay sa orange na mangkok ang fried rice. Plating naman natin yung pares at init na natin yung sabaw. Kagaya nga nung retiro pares, ganito din ang plating. Gumamit tayo ng puting platito. Medyo malalim yung kanila, wala lang akong mahanap na ganun. Pwede na to. Ayan. Yan po ang retiro pares natin. Lagay muna natin dito. Tapos, syempre, kapag kumain ka sa retiro pares, 3 yan eh. Kanin, sabaw, tsaka yung pares. Ito naman yung sabaw. Dito lang nagkaiba mga kabs. Wala akong makitang orange na ganito eh. Tapos, lagay din natin dito. Tingnan nyo naman mga kabs. Lagyan na rin natin ang bawang yan. Original retiro pares, pero copycat lang. Sen po yung finished product natin. Masarap na i-partner ang pares na ganyan sa mga chili paste. At siya nga pala, dahilan kung bakit talaga tayo pumiling magluto ng pares ngayon dahil po ang sambal paste ng Team Canlas ay malapit na pong ilabas. Sa ngayon, ganito po magiging itsura niya kapag nirelease. Ganito na siya. Hindi siya ordinary chili paste mga kabs. Ang ordinary chili paste, ang laman nun ay mga sili lang at bawang. Pero ito, halos 10 po ang ingredients na ginisa-gisa natin dyan sa loob. Perfect pang partner sa pares. Yan na po yung finished product natin. Picturean muna natin yan, tapos kain na tayo. Tara!
Tapos na ang picturean mga kabs. Manganta na po. Manganta na mga kabs. Subukan natin, no? Hindi ko to masyadong kakain-kainin ng maramihan. Kumbaga, tamang tikim-tikim lang tayo dahil backyard cooking lang naman ang ginawa natin. Ito na po yung kinalabasan. Ito yung karning malalaking hiwa. At ito yung sabaw niya. Tamang thickness lang mga kabs. Hindi namumuo. Parang malabnaw pero hindi ganun kalabnaw. Tapos ito naman yung fried rice. Lagyan natin ng sarsa niyan. Karne. Yan, no? At bukod dyan, meron pa tayong sabaw dito mga kabs. Bukan natin. May kasama na siyang bawang-bawang. Sa lambot, hindi tayo magpapatalo. Sa umami, nakuha naman natin yung umami. May small hint nung tamis na siguro parang sa panlasa ko 30% pa siya ngayon. Pero ang pagkakaalala ko sa Retiro, burado talaga yung tamis mga kabs eh. So siguro bawasan natin yung panutsa kapag gagawin nyo to. Tapos yung sabaw, gawin nyo lang ganito lagi. Huwag nyo kapalan yung slurry nyo mga kabs. Saktong-sakto lang. Tapos ganyan na fried rice. Panalo, Diyos ko po. Katulad ng sinasabi ko kanina, yung fried rice, kung titignan nyo itong gawa natin versus Retiro, medyo OA po tayo dun sa sangkap, dun sa mga pinaglalagay natin. Kasi, consume naman natin to sa bahay. Hindi naman siya pang negosyo. So, okay lang naman yun. Kasi malulugi po kayo pag ganito karami. Pero tignan mo, si Perry po, kasama namin nung nag-vlog kami sa Paris Retiro. So malamang, may idea ka pa rin. May kutsara ka ba? Meron. Oh, naka-ready ka pala. Ito yung kanin. Ito yung Paris Retiro na kapitan. Yan, oh. Ikaw lang magsasabi kung anong lasa niya. Anong lasa? Yung ano eh, yung... Paris na sarap. Yung umami, no? Kasi sa Paris talaga, number 1 talaga dyan, dapat yung umami kaysa dun sa tamis eh. Yung tamis, madalas ko yan na-experience sa Kanto Pares. Pero ang totoong Pares naman kasi talaga eh, parang braised beef lang. Parang inadobo lang siya. Katulad na sinasabi ko kanina, parang asado siya. Ganito siya. Kung mapapansin nyo, noon may mga Pares dun sa, sabihin ko na yung brand, yung King Chow na fast food. Dati may Pares din yun. Halos ganyan din yung itsura. So pagdating sa pares, ngayon kasi mas prefer ko yung mga ganitong pares. Tapos hindi laman loob mga kabs. Karne kasi talaga, tsaka konting taba. Litid-litid ang nilalagay dito. Tapos this time mga kabs, lagyan natin ng konting kalamansi. Tapos yung sambal na pinakita ko sa inyo kanina mga kabs. Ang sambal po ay chili paste ng Malaysian at Indonesian. Medyo maanghang po talaga to. Hindi ko palang nire-release pa. Abangan nyo na lang po. May kick talaga. Tapos sambal ulit. Diyos ko, nakaka-addict. Ingat po kayo dito sa sambal natin. Yung sambal kasi, ma-herb siya. Kung sanay kayo sa chili paste, dagdagan nyo yung lasa ng mga dahon-dahon, parang ganun, parang onion, mga ganun na lasa. Dinagdag lang natin dun sa sambal paste. Tapos, meron tayong mga secret ingredient dun na ma-realize nyo rin kung ano yon pag natikman nyo. Ang dahilan mga kabs, kung bakit Paris Retiro po ang content natin ngayon at sinubukan nating gayahin, ang totoo niyan, bukod sa sambal paste ay lalabas na, malapit na rin pong lumabas ang Good News Pares by Team Canlas TV. Wala akong hype or story behind kung ano nga ba yung Good News Pares. Siguro mamaya, lagyan natin ng story sa dulo ng video na to. Ngayong araw kasi, darating po ang mga kasama natin sa Good News Pares para tikman din itong ire-release nating pares dun sa kainan na bubuksan natin. Sana maabutan pa nila tong nagbibideo tayo para mamaya makita nyo rin sila, titikman din nila, approve ba sa kanila, ire-release na ba natin, doon na ba tayo makikita-kita at sigurado may sambal paste doon. Sa mga OG Cubs natin, malamang familiar kayo sa Kochi Pares, ang Team Canlas TV Lechon House. 2 years ago, meron pong restaurant ang Team Canlas TV sa San Fernando, Pampanga. Ngayon namang 2025, muli tayong babalik sa Angeles City naman. Siyempre sa Angeles, marami tayong Cubs doon. Ayon din po yan sa statistics ng Team Canlas TV, marami tayong Cubs Nation dyan sa Angeles. Sana magkita-kita tayo dyan. By February po, open na po ang Good News Pares by Team Canlas TV. Kunin naman natin tong isa. Malinis pa to, hindi pa to nagagalaw. Kuha tayo dito, lagyan natin ng konting pares. Lagyan natin ng konting pampakate. Konting sabaw. All-in-one subo. Ito na talaga ang pares na subo. Kaya ba ipakita sa camera ni Chuens? Ayan, oh. Chuens. Hi. Ang ganda nung no? Pagkakalagay sa kutsara, no? Teka, camera woman. Ito. Maganda to, tingnan mo. Chuens, tikman mo nga, Chuens. Sa'yo to. Ang laki. Malinis yan. Sa'yo to, ha? Di pa to nagagalaw. Kumusta yung lasa? Kumain ka na sa Paris Retiro, di ba? 95%. Niloloko lang ako dito, Perry. 95%. Di naman. Siguro, akin na.
Siguro mga 70. Iba pa rin yun dun sa Pares Retiro. Pero katulad nga sabi ko, yung Good News Pares, kung curious kayo kung anong lasa nito, eto din yung nandun. So magkita-kita po tayo dun. So hindi ko na patatagalin to, no, kasi may mga kaibigan tayong padating. And kung may bonus clip, isasali ko yun sa bonus clip. Kaya wag muna kayong aalis. Hintayin nyo hanggang dulo ng video na to. Maraming salamat at sana meron kayong natutunan na bago. Although hindi naman to bago eh. Luma na po ang Pares Retiro. So again, hindi po ito yung original talaga na recipe nila. Copycat lang po ito. Ganito yung version namin. Ganito namin siya naiintindihan, nalalasahan at ganito ang konsepto namin para dyan. And sana masubukan nyo rin lutuin sa sarili nyong bahay, patikim sa pamilya, magsalo-salo para masaya. Sana lagi kayong masaya kapag nanonood kayo ng Team Kalas TV. Again, ito po si Cubs Chess. Ito po ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag nyong kakalimutan at lagi nyong tatandaan, manyaman Kenny! Bye! Peace out! Let's go! Grabe yung tsura, no? Ito, ano na to, hindi na to vlog na ano. Iba yung tsura niya, tsaka yung lasa niya malapit-lapit. Naiwan yung kiss ng sambal. Oo. Umami tsaka sweetness. Siguro 20% or 30% sweetness siya. 70% umami siya. Tapos medyo yung spices sa pang Chinese nandun. Perfect. Mga kaibigan natin, next na. Tara! Ito na yung pinangako kong bonus clips mga kabso. Ito yung Pares, tapos may food tasting kami. And we are Good News Pares! Sige na. Ito si Mau. Ito si Joshua. At ito si Gail and TJ. Mga good time. Kung ano man po ang kalabasan nito, yun ang matitikman nyo sa Good News Pares. May kasama pala yung sambal paste, magiging available na soon. Good honor, si Gail, ngayon lang nandito. Ayan. Para sa'yo yan eh. Yes! Yes! Team Pares is back! Ay, mamoy na po. Ayan, sige naman po, ang titikim. So, ito yung Pares na ginawa ko pala kanina sa vlog. Tapos ito, isang version na dati na namin tinitikman, 2 beses na. Ngayon, final na. Paalala kayo man. Ayaw na kayo. Tulad nga ng sabi ko, wala akong masyadong backstory na makukwento dahil sobrang bilis talaga ng mga pangyayari. Kaming mga magkakaibigan ay may kanya-kanyang strength na pinagsanib puwersa, kaya sa ganda ng chemistry ng team na to, walang dudang isang buong building ang pinaandar namin. Dito sa rooftop ay mayroon tayong staycation na available soon with private pools and rooms. Sa third floor naman ay meron din tayong mga iba't ibang rooms din na pwede for staycation. At sa second floor ay meron namang wellness spa o massage para sa mga gustong mag-relax. Agad naming kinasa ang mga renovation at hamon. Naglagay na rin kami ng mga halaman para magmuwangis lang rooftop na medyo nasa gubat. Si TJ at Joshua ang nakatoka sa mga staycation, ako naman at si camera woman sa resto. Kumbaga, sila sa hotel management at ako naman sa restaurant. Ang mga girls naman ay nakatutok sa documentation and expenses pati na rin sa designs. Sa plating. Dito sa part na to ay nagpe-present ako kung paano ipi-plating yung mga pagkain namin at kung ano ang magiging final na lasa ng mga ilalabas namin paninda. At ganito naman ang nangyayari kapag busy ako sa YouTube, out of town at pag-i-edit. Sila ang punong abala sa pagpapaganda ng design at paglilinis ng buong building. Kaya malaking thank you na agad sa mga kaibigan natin na palagi nilang nauunawaan ang sitwasyon kapag hindi ako nakakapunta. Picture muna tayo habang nangangarap at sana kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, lahat ng pinapangarap mo sa buhay ay matupad din. Wala namang imposible, basta kaya mong pagsikapin. Medyo excited na ako kaya sana matul ko kayo ng live soon dito sa buong building na to. Siguro hanggang dito na lang muna at bibigyan ko kayo ng marami pang update sa mga susunod pa. Kaya kung umabot ka dito, please comment ka naman sa baba para malaman namin na talagang nanood ka hanggang dulo. Excited na ako sa Good News Pares. Let's go! Sabay tawanan ng kwento, walang kasing sarap. Good News Pares.